Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil maraming nakakaligaw na balita ngayon tungkol sa pensyon ng matatanda. Nakita nyo na ba yung mga video sa YouTube na nagsasabing may 6,000 piso o 12,000 piso na universal pension para sa lahat ng senior citizens? Nakita nyo na ba yung mga thumbnail na puno ng mga litrato ng pera at mukha ng Pangulo? Mga kapatid, kailangan nating pag-usapan ito ng masinsinan dahil maraming kababayan natin ang umaasa at nalilito. Ang totoo, walang 6,000 piso universal pension na ipinamimigay ngayon sa lahat ng seniors. Ang aktwal na batas na umiiral ngayon simula Enero 2024 ay nagbibigay lamang ng 1,000 piso buwanang pensyon sa mga indigent senior citizens lamang, hindi sa lahat. Ang 6,000 piso na nakikita ninyo sa maraming video ay hindi buwanang halaga kundi kabuuan ng 6 na buwang pensyon na ibinibigay ng sabay-sabay sa ilang mga lugar dati. Ibig sabihin, 1,000 piso times 6 na buwan ay 6,000 piso. Pero ngayon, hindi na ganoon ang sistema. Ang DSWD o Department of Social Welfare and Development ay nag-utos na ang pensyon ay dapat ibigay kada buwan o kada 2 buwan o quarterly o kada 3 buwan, hindi na 6 na buwan. Kaya ang 6,000 piso na iyon ay nagmula sa lumang sistema at ginagamit ng ibang tao para magmukhang malaki ang tulong na ibinibigay. Hindi po tama iyan. Makinig kayo mga kaibigan, bakit ba maraming video na ganito? Kasi ang mga taong gumagawa ng ganitong content ay kumikita sa views at clicks. Gumagawa sila ng nakakagulat na title at thumbnail para mapanood ninyo. Pero ang laman ay maling impormasyon o lumang balita na ginagawang parang bago. May isa pang dahilan, may pending bill sa Kongreso, ang House Bill 10, 423 na nais magbigay ng universal social pension sa lahat ng seniors, mayaman man o mahirap. Pero mga kapatid, hindi pa ito batas. Naipasa na ng House of Representatives noong Mayo 2024 pero nakaabang pa rin ito sa Senate Committee simula Enero 2025. Ibig sabihin, hindi pa ito approved. Hindi pa ito naisa sa batas at walang petsa kung kailan ito magiging totoo. Ang ibang video ay pinagsasama ang pangarap na batas na ito at ang kasalukuyang 1,000 piso pensyon at ginagawang parang totoo na. Kaya tayo ngayon dito sa usapang ito, lilinawing ng husto kung ano ang totoo at kung paano ninyo makukuha ang tunay na benepisyo na nararapat sa inyo. Ang kasalukuyang batas na may bisa ngayon ay ang Republic Act 11,916 na nilagdaan noong Hulyo 2022 at nagsimula ng implementasyon noong Enero 2024. Ang batas na ito ay nagtaas ng dating 500 piso buwanang pensyon para sa indigent seniors papunta sa 1,000 piso buwanang pensyon. Pero tandaan, indigent seniors lang ang kuwalipikado. Ano ba ang ibig sabihin ng indigent? Ito ay mga senior citizens na walang regular na kita, walang natatanggap na pensyon mula sa SSS o GSIS, walang suporta mula sa pamilya na sapat para mabuhay, at kinikilala ng barangay at DSWD na mahirap talaga. Hindi ito para sa lahat. Kung kayo ay tumatanggap na ng SSS pension o GSIS pension, hindi kayo kuwalipikado sa social pension na ito. Kung may anak kayo na regular na nagpapadala ng pera, baka hindi rin kayo maipasama. Ang programa na ito ay talagang para sa mga pinakamahihirap na matatanda na walang ibang pinagkukunan ng tulong. Ngayon, para sa kasalukuyang taon na 2025, may mahigit 4 na milyong indigent senior citizens na kasama sa programa. Ang budget na inilaan ng gobyerno ay 49.8 bilyon para sa taong ito. Ang 1,000 piso na pensyon na ito ay ibinibigay na kada buwan, kada 2 buwan o quarterly. Depende sa lugar ninyo
at kung paano nag-ayos ang lokal na pamahalaan at DSWD Regional Office. Noon kasi, 6 na buwan ang dating bago makakuha ng pensyon. Ibig sabihin, tatanggap kayo ng 6,000 piso ng sabay-sabay. Pero noong 2024, nag-utos si Secretary Rex Gatchalian na hindi na pwedeng semestral. Dapat mas madalas na para hindi masyadong mahaba ang paghihintay ng mga seniors. Kaya ngayon, ang karaniwang sistema ay quarterly. Ibig sabihin kada 3 buwan, tumatanggap kayo ng 3,000 piso hanggang 1,000 piso times 3. May ibang lugar na monthly o bi-monthly depende sa kakayahan ng lokal na pamahalaan na mag-distribute. Paano ninyo makukuha ang benepisyo na ito kung kayo ay kwalipikado? Makinig kayo ng mabuti. Una, kailangan ninyong pumunta sa Office of Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong munisipyo o lungsod. Pwede rin kayong dumiretso sa lokal na DSWD office. Dalhin ninyo ang mga dokumento, valid ID, birth certificate o anumang proof of age na galing sa gobyerno at ang pinakamahalaga, ang Barangay Certification of Indigency. Ito ang sertipiko mula sa inyong barangay na nagsasabing kayo ay indigent o mahirap. Pagkatapos, pipiliin ninyo ang Social Pension Application Form at ibibigay ninyo lahat ng requirements. Ang social worker ng DSWD ay darating minsan sa inyong bahay para mag-verify. Titingnan nila ang inyong kondisyon, kung saan kayo nakatira, kung may tumutulong sa inyo, kung may regular nakita kayo, ito ay para masiguro na talagang nangangailangan kayo. Kapag nag-approve na, ilalagay kayo sa listahan ng mga beneficiaries ng inyong komunidad. Ngayon, ang schedule ng payout ay nakadepende sa inyong lugar. Ang DSWD Regional Office ay nagsisikap na mag-release ng quarterly, kaya ang mga usual na petsa ay unang quarter, Enero hanggang Marso, second quarter, Abril hanggang Hunyo, third quarter, Hulyo hanggang Setyembre, at yung fourth quarter, Oktubre hanggang Disyembre. Pero hindi pare-pareho ang eksaktong araw ng payout sa lahat ng lugar. May mga rehiyon na mas maaga, may mga lugar na medyo late dahil sa logistics, validation ng beneficiaries, o release ng pondo mula sa National Office. Ang dapat ninyong gawin ay regular kayong makipag-ugnayan sa inyong OSCA o barangay. Karamihan sa lugar ay nag-a-announce ng maaga kung kailan ang payout schedule. May mga text message din o announcement sa barangay hall. Mga kapatid, maraming nakakaligaw na balita tungkol sa iba pang programa. May narinig na ba kayo tungkol sa cash gift para sa 80, 85, 90, 95 at 100 taong gulang? Ito ay totoo. Ang Republic Act 11,892 o Expanded Centenarians Act ay nagbibigay ng 10,000 pisong cash gift kada milestone age. Pero iba ito sa social pension. Ang cash gift na ito ay one-time payment kada milestone at ang naghahandle na nito ngayon ay ang National Commission on Senior Citizens o NCSC, hindi na DSWD. Simula 2025, ang budget para dito ay direktang na-download na sa NCSC. Kaya kung kayo ay aabot sa 80 taong gulang, tatanggap kayo ng 10,000 piso at felicitation letter. Ganoon din sa 85, 90, 95 at 100. Pero ito ay iba sa monthly pension. Hindi ito 10,000 piso bawat buwan. One time lang kada age milestone. May isa pang madalas na tanong, paano kung may SSS o GSIS pension na kayo? Mga kaibigan, kung kayo ay tumatanggap na ng SSS retirement pension o GSIS pension, hindi na kayo kwalipikado sa social pension ng DSWD. Ang social pension ay para lang sa mga indigent na walang ibang pensyon. Pero may karapatan pa rin kayong makatanggap ng iba pang benepisyo tulad ng senior citizen discount sa mga gamot, pagkain, transportasyon at iba pa. Ang 20% discount na yon ay available sa lahat ng seniors 60 pataas, mayaman man o mahirap.
Ang tax exemption sa income ay available din hanggang 1 milyong pisong kita bawat taon. Kaya kahit hindi kayo kwalipikado sa social pension, marami pa ring ibang benepisyo na makukuha ninyo. Ngayong pag-usapan natin ang strategy kung paano ninyo mapimaximize ang inyong retirement income. Una, siguraduhin na rehistrado kayo sa lahat ng programa na kwalipikado kayo. Kung eligible kayo sa social pension, mag-apply agad. Huwag maghintay na lumaki pa ang pila. Pangalawa, kung kayo ay dating employed at may SSS o GSIS contributions, siguruhing na-file ninyo ng tama ang retirement benefits ninyo. Maraming seniors ang hindi nakaka-claim dahil kulang ang requirements o hindi nila alam ang proseso. Pumunta sa SSS o GSIS office, magdala ng lahat ng dokumento at mag-follow up. Pangatlo, gamitin ang Senior Citizen ID ninyo sa lahat ng bibilhin, gamot, pagkain, bill payments. Ang 20% discount ay malaki ang maitutulong lalo na sa maintenance medicine na binibili ninyo bawat buwan. Kung 1,000 piso ang gamot ninyo, 200 piso ang matitipid ninyo. Sa isang taon, 2,400 piso na iyon. May mga dapat ding bantayan na red flags o mga bagay na nakakabawas o nakakagambala sa pensyon ninyo. Una, ang validation process. Bawat 2 taon, ang DSWD ay nagsasagawa ng validation para masiguro na ang mga nasa listahan ay talagang kwalipikado pa rin. Kung may nangyari sa inyong sitwasyon, halimbawa, may anak na nagpadala ng regular na suporta o nakatanggap kayo ng iba pang pensyon, kailangan ninyo itong i-report. Kung hindi at nahuli kayong kwalipikado pa pero tumatanggap pa rin, pwede kayong madelist at hihilingin pang ibalik ang nakatanggap na ninyo. Pangalawa, bantayan ang mga pekeng claims o scam. May mga taong nagte-text o tumatawag na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee para makuha ang pensyon. Kaibigan, ang DSWD pension ay libre, walang babayaran na kahit ano. Kung may nag-text o tumawag na ganon, scam iyon. I-report sa barangay o sa DSWD. Pangatlo, ang tax implications. Ang social pension na 1,000 piso buwanan mula sa DSWD ay tax-exempt. Hindi ito taxable income, kaya hindi ninyo kailangang mag-file ng income tax. Para dito, ito ay direktang tulong mula sa gobyerno at hindi kasama sa taxable income ninyo. Pero kung kayo ay may ibang kita, halimbawa, may rental property kayo, o may pension kayo mula sa SSS na mahigit sa threshold, ang iba pang kita ninyo ay may tax pa rin. Ang social pension lang ang exempt. Mahalaga ring malaman na ang social pension ay hindi pwedeng i-garnish o kunin para sa utang. Ito ay protected ng batas, kaya kahit may utang kayo, ang pensyon na ito ay para lang sa inyo at hindi pwedeng kunin ng kolektor. Maraming seniors ang natatakot pumunta sa DSWD office o OSCA dahil iniisip nilang komplikado o mahaba ang pila. Mga kaibigan, narito ang mga tips para mas madali ang proseso. Una, pumunta ng maaga sa umaga pagbukas pa lang ng office. Karamihan ng mga tao ay pumupunta ng tanghali kaya mas maikli ang pila sa umaga. Pangalawa, dalhin ang lahat ng requirements sa unang pagpunta pa lang. Huwag mag-assume na pwede kayong bumalik kinabukasan para sa kulang na dokumento. Mahaba ang proseso, kaya gawin ninyo ng tama sa unang pagkakataon. Pangatlo, magdala ng kasama, anak, apo o kaibigan na makakatulong sa inyo lalo na kung mahirap na kayong maglakad o bumasa pang-apat. Magtanong kung hindi ninyo nauunawaan. Ang mga empleyado ng DSWD at OSCA ay nandyan para tumulong. Huwag mahiyang magtanong kung ano ang susunod na hakbang o kung ano pa ang kulang. Ang pinakamahalagang mensahe na nais kong ipaabot sa inyo ngayong araw na ito ay ito. Huwag kayong maniwala agad sa lahat ng nakikita ninyo sa social media o YouTube. Maraming maling impormasyon, maraming exaggerated claims, maraming video
na ang layunin lang ay kumita ng views at hindi talaga tumulong sa inyo. Ang 6,000 piso na universal pension na nakikita ninyo sa maraming title ay hindi totoo sa ngayon. Ang totoo ngayon ay 1,000 piso buwanan para sa indigent seniors at ang disbursement ay quarterly, kaya 3,000 piso kada 3 buwan ang karaniwang natatanggap. Ang mas malaking universal pension ay pangarap pa lang, pending bill pa lang sa Senado at walang kasiguraduhan kung kailan ito magiging batas o kung magiging batas man. Kaya mga kapatid, ang dapat ninyong gawin ay magtanong sa tamang ahensya. Pumunta sa OSCA, tumawag sa DSWD hotline o bisitahin ang opisyal na website ng DSWD kung kailangan ninyong kumpirmahin ang anumang balita. Huwag umasa sa mga video na puno ng clickbait at walang basehan. Ang inyong panahon, enerhiya at pag-asa ay mahalaga, kaya siguruhing ang impormasyon na sinusundan ninyo ay tama at opisyal. Ang gobyerno ay may mga programa para sa inyo, pero kailangan ninyong malaman ang tamang hakbang, ang tamang requirements, at ang tamang expectation. Hindi lahat ng naririnig ninyo ay totoo, at ang papel natin bilang mamamayan ay mag-verify muna bago maniwala. Ngayong alam na ninyo ang katotohanan, ipagpatuloy ang pag-apply kung kayo ay kwalipikado, magtanong kung may hindi kayo maintindihan at magbantay laban sa mga manluloko. Ang inyong kapakanan bilang senior citizen ay mahalaga at may mga batas at programa na naglalayong protektahan at suportahan kayo. Pero kailangan din ninyong maging alerto, informed at proactive. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong, huwag kayong mahiyang magtanong at huwag kayong maniwala sa mga pangako na sobrang laki at mukhang imposible. Kung ang offer ay too good to be true, malamang na hindi ito totoo. Magtiwala sa proseso, sumunod sa tamang channel at makakakuha kayo ng tulong na nararapat sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong araw na ito. Ang ating layunin ay magbigay ng tama, malinaw at praktikal na impormasyon para sa inyo. Kung mayroon kayong katanungan o kailangan ng tulong, magtanong sa inyong barangay, OSCA o DSWD. Huwag mag-atubiling humingi ng suporta mula sa inyong pamilya at komunidad. Kayo ay mahalaga, ang inyong karapatan ay protektado ng batas at maraming taong handang tumulong sa inyo. Mag-ingat lagi, maging malusog at panatilihin ang pag-asa. Ang bawat araw ay pagkakataon para sa atin na maging mas matalino, mas alerto at mas empowered. Hanggang sa muli, mga mahal na kababayan, ingat kayo palagi at Diyos ay sumainyong lahat.